beloved, Boss Mike Cervera. Yan mga kababayan. Ito mga kababayan. Formal na hong binawi ng mga 18 kargador kasama yung abogado nila na si Talikod. Ito pong ibinintang malisyoso na pagpapakita ng mga litrato kasama si megastar Sharon Cuneta at ito hong si Kiko. Kiko, Pangilinan. Nagpakita ng litrato sa isang basketball court nung sila'y nagkaroon ng press con. Mga kababayan, alam nyo yan, mga kababayan ko. Ngayon, pinakita yung litrato kasama si megastar at Kiko Pangilinan. Halaka, mga kababayan. At malisyoso rin ang pagkakaunawa ng mga tao na na nando doon sa basketball court kung saan nila ginawa yung kanilang press con. Naalala nyo yan, yung hindi pinapasok si Amy Marcos, hindi pinapasok si Chavit Singson. Naalala nyo yun? Ngayon, mga kababayan, eto na. Formal na ho na binawi, formal na ho na isinuko na nila yung sinasabi nilang yun. Laban-laban, bawi-bawi. Yan na nga. Pasok. Ay binawi muli, kumambyo umano ang mga umunoy bagman ni dating Congressman Zaldico sa pagdawit kay Senador Kiko Pangilinan sa issue po ng mali-maletang umanong kickback. Sinabi yan ng Maleta Boys sa preliminary investigation ng DOJ. Ilinaw ng abogado nilang si Attorney Levy Baligod na nagkamali at naisama lamang umano ang larawan ni Senator Pangilinan at ang kanyang misis na si Sharon Cuneta. Kita nyo mga kababayan, paano nyo pagtitiwalaan to? Napakarami nilang laban-laban, bawi-bawi. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, nung panahon ng tatay ni Sara Duterte na si Digong, nung panahon ni Digong, tataniman ka ng droga. Pagka nataniman ka ng droga, dalawa lang yan. Anong kaso mo? User or pusher ka. Tama mga kababayan, Nung panahon ni Digong, mga kababayan, kung hindi ka, kung ikaw ay against kay Duterte, tataniman ka ng droga. Ngayong panahon ni Sara, tataniman ka ng maleta. Ganon, mga kababayan, talagang yung mga style ng mga Duterte, pare-parehas lang. Tanim-tanim lang. Tanim bala, tanim droga, tanim maleta. Nakuha nyo, mga kababayan ko? Ulitin natin para maunawaan ng mga bobong DDS. Nung araw, panahon ni Digong, tanim droga. Ngayon, panahon ni Sara, tanim maleta. Tama? Kaya yung mga tanim-tanim na yan, style na yan ng kampo ng mga Duterte. Tanim bala, tanim droga, tanim maleta. Bakit? Mga bobo nga ni. Di ba? Mga bobo, mga putang ina, di ba? Yun po yun, mga kababayan. Yan. Di ba? Tuloy. Ayaw na nilang palakihin ng issue. Unang tinanggi ni ng Pangilinan at ng Megastar ang akusasyon at nagbanta ng legal action kasunod ng kanilang pagkakadawit sa issue. Yan na mga kababayan. Nakita nyo, mga kababayan ko? Nakita nyo? Lumabas yung picture doon because maraming mga pictures ito, Kasi, malamang yung gumawa ng presentation na isang staff nila Nanisi na naman. Yun, Nanisi na naman. Di ba? Nanisi na naman, mga kababayan. Style nila yan parang si Amy. Sino sinisi? Yung staff niya. Ganon din si Sara. Inisinisi niya dun sa iwasang mag-carpooling, magbisikleta. Tapos kay Amy naman, sinisi yung staff niya. Yung alin, mga kababayan, yun daw pong gagawing Noel. Sinisi rin yung staff niya.
Eto naman si Balikod ngayon, mga kababayan, sinisisi din yung staff nila. Walastik talaga, mga kababayan. Kakaiba talaga itong mga ito. Ah. Wag na ako mag-ascribe kung sino nang nagkamali doon. No? Kayong lahat. Wag na akong mag-ascribe kung sino ang mali doon. Di kayo. Di ba? Kayo. Toki ni Nayo. Sinisinok na ako. Hayop tong si... Ito na, mga kababayan. Nung nilabas ngayon, hindi nag-comment eh. Walang nag-comment sa aming lahat. Ang sinabi ko lang doon sa... Wala daw nag-comment, nagsisigawan lang, mga kababayan. Walang nag-comment pero nagsisigawan. Di ba? Sisigawan. Nako! Takot lang kayo sa demanda kasi alam nyo na gawa-gawa nyo lang yan. Nag-ooperate ng projector, you move forward. You Yan. move forward, sabi ko. Ano yung purpose ng picture? Dapat may picture. Let us leave it at that. Kita nyo? Iiwan mo sa ganon. Alam mo, Balikod, alam mo, di ba, ang Hilito Untalan, itong kwentong barbero ni Talikod, mga kababayan, alam na alam ng mga barbero yan. Sabi nga ni Lisa Quito, wag mo kaming ungguyin. Ito naman si Talikod, porke namimihasa kayo na may nauuto kayong mga DDS tatanga-tanga. Di ba? Porke meron kayong nauuto na mga tatanga-tanga, abay, namimihasa kayo. Sino maututo mo yan? Bakit ang tanong ng mga media, bakit meron kayong litrato na kasama si Megastar at saka si Kiko Pangilinan? Isipin nyo, sino ang tangang mauuto ninyo? Diba? Sa tanong na yan na sasabihin nyo, nandun lang yan. May intensyon kayo, may masama kayong balak. Meron kayong gustong talagang gawin. Baka nagdadalawang isip lang kayo. Gusto nyo talaga ay pasamain si Megastar at saka si Kiko. Syndicate, thank you. Naku, makakakain na kami. Pang-refreshment, Boss Mike, tagal ni Argo. Di ba, mga kababayan ko? Panlilito yan, mga kababayan. Maniwala kayo. Nililito nilang nila yung taong bayan para sabihin na hindi nila sinasadya. Ngayon, mahirap kasing mahirap pangatwiranan yung bakit may mga litrato? Bakit nandyan litrato ni Megastar, ni Kiko Pangilinan? Mahirap, sa madaling salita, mahirap pangatwiranan. Mahirap lusutan, mga kababayan. Di ba? Mahirap yan. Ang hirap-hirap lusutan, mga kababayan ko. Kayo, kayang-kaya nyo ba lusutan yan? Sige nga kayo, tanungin ko. Sa mga nagtatanong, replay lang yan, ha? Opo. Huwag mo hintayin palipad ni Argo. Ikaw naman. Pwede ba sa'yo na lang? Ang ads ni Boss Mike. Ads ba? Wag yung i-skip yung ads. Kailangan tuloy-tuloy ang ads. 'Di ba, Mirashi? Lynn Mariano. Sa lahat ng mga bagong dating, Lynn Tamori. Doris Usamis Sanchez. Shoutout sa inyo. Yan, mga kababayan ko. Ang palusot na naman. Binawi nila kahapon. Sa DOJ, mga kababayan, pumunta sila. Ombudsman pala. Paano ngayon yan? Ay, nako. Ano pa ito? Tingnan nyo naman tong isa. Na ito na problema. Pakinggan nyo mga kababayan ng mga manlilinlang. Ang mga manlilinlang, katulad ng pagmumukha niyan, mga kababayan, nakaw! Eto na, pakinggan nyo. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos at ito ay hindi nagkakaroon ng ending, patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Narinig nyo? Bigyan natin ng reaction. Sabi, kapag napabayaan daw, etong
Itong pagpapanagot sa flood control scam, ito daw ay patuloy nang babagsak daw yung ekonomiya natin. Bakit sir, Senator? Yun naman pala, alam nyo naman pala. Bakit wala kayong ginawa nung panahon ni Digong? Bakit po hindi kayo nag-ingay? Bakit po wala kayong napanagot? Bakit tumahimik kayo? Anong nangyari? Share. Tama? Kasi alam nyo, ito mga ipokrito ito eh. Yung ganitong itsura ni Marcoleta, mga kababayan, ipokrito. Magsasalita ito, mga kababayan, na na parang feeling hero. Oo, ako ang hero pagdating sa confidential, sa flood control scam. Diba? Pero ang tanong natin, mga kababayan, may ginawa ba ito nung panahon ni Digong? At bakit hindi nyo pa tinuldukan yan nung panahon ni Digong? Sige nga ho, mga kababayan. Kasi una, Addictus Rex, di ba? Angelito Untalan, Yam Yan, Lento Muri, JC, Rowena Pasyoko, Roy, pakinggan nyo. Kasi si Digong nagsabi na galit siya sa korupsyon. Ngayon, eto rin ngayon, nagpapakilalang hero sa korupsyon. Ang tanong natin, nag-imbestiga na sila patungkol sa flood control nung panahon ni Digong, pero bakit walang nagawa, walang napanagot, walang naidemanda, walang napakulong? Bakit? Yun ang tanongin nyo. Kasi itong mga ganitong pronouncement, mga ganitong mga pananalita, ito po ay pangtira pa simple sa administrasyon ni Pangulong Bongbong. Di ba mga kababayan ko? Yaan. Ayan o mga kababayan, antindi eh. Kaya kumukulubot yung mukha nito eh. Ang flood control na ito na problema ng ating bansa, hanggat ito ay hindi naisasaayos. Hanggat ito ay hindi naisasaayos, bakit hindi mo ginawa nung panahon ni Digong yan? Sinaayos nyo na sana. Bakit pinaabot nyo kay Pangulong Bongbong tapos si Pangulong ang sinisisi nyo? Kundi ba naman kayo mga dugmal? At ito hindi nagkakaroon ng ending, patuloy na patuloy po na magiging bagsak ang kalagayan ng ating ekonomiya. Kita nyo? Di ba? Kamukha ni Pumali. Kamukha talaga ni Pumali Arto eh. Di ba? Ito naman si Angelito Untalan, nag-abala ka pa. Thank you. Yan ho, mga kababayan eh. Ito malinaw na malinaw, mga kababayan, na alam nyo yun na kunwari. Mapanlin lang, mga kababayan. Sabi ko nga sa inyo, doon pa lang sa 2,000 pesos eh. Na libreng kuryente, di ba? Budol yun eh. O ngayon, ito na naman, yung pagiging corruption buster niya na sinasabi. Hindi naman sinabi, pero yun yung pinoproject niya sa kanyang sarili na siya ay corruption buster. Siya ang bayani ng mga mga magnanakaw sa flood control. Kalokohan. Isa na naman pong panlilin lang. Isa na naman pong ito, mga kababayan, ay isa ho itong gamit para mapaniwala ang mga mahihinang nilalang, mga kababayan. Diba? May pet hobbies, Leticia Buangcalmino. Nako, ewan ko. Wala na pong gusto mag-invest sa atin. Kita nyo si Raulo. Wala na pong gustong mag-invest sa atin. Ano yung mga nakukuha ni Pangulong Bongbong? Yan ang Yan ang hindi nyo alam. Kasi kayo, puro lang kayo pabida-bida. Hindi talaga kayo nagtatrabaho para sa bansa. Kasinungalingan po, mga kababayan, etong sinasabi ni Marcoleta na wala na daw nag-i-invest sa atin. Bakit? Katunayan nating mali yan, mga kababayan. Hanapin natin yung ating resibo. Ipakita natin, Boss Mike, yung resibo natin. Kasi, mga kababayan,
Yang winiwika niyang yan ay natalakay na natin na meron ho, meron ho, na mag-i-invest. Alin dyan, mga kababayan ko? Eto, tingnan nyo to mga kababayan, Yan. Ang mga nag-invest na walang gastos, ang gobyerno pa. Kita nyo? Walang gastos ang gobyerno. Ito hong, Civil Aviation and Immigration Security Services, mga kababayan, na, ang PPP. Ito na po yung makabago na teknolohiya na, ipapatupad ng PPP, proyekto ng PPP para po sa Bureau of Immigration. Inisyatibo ho ng Bureau of Immigration. Ayan po mga kababayan, ano to? Zero cost to government. Ayan mga kababayan, The 10.74 billion, ayan, CAIS project is user pay PPP with a 4-year tech refresh, fully funded by Traveler, Fish, and Complete Swiss Challenge due to counter offers. Yan na nga yun. Nationwide end-to-end coverage. So mga kababayan, yung 11 International Airport, etc. So meron na pong sistema. Pero etong si Marcoleta, sinasabi niya, wala na daw nag-i-invest. Isang malaking kasinungalingan yan, mga kababayan. Kasi etong si Marcoleta, hindi yata ito nagre-research. Mag-invest sa atin. Kita nyo, simpleng paninira sa gobyerno yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Simpleng banat sa gobyerno ni Marcoleta. Walang iya, di ba? Grabe talaga, ang paninira nila samantalang ang Pangulong Bongbong napakabilis kumilos. Tulad po nito, mga kababayan. Ang bilis-bilis ng kilos. Ni Pangulong Bongbong saan? Ito, good news. Siyento nang naibalik ang supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao noong June 8. Ang Energy Undersecretary Mario Marasigan, karamihan po sa mga walang kuryente ay ang mga napinsalang bahay at gusali. Sinabi rin ni Marasigan sa nahalos 1 milyong bahay at establishmentong naapektuhan ng malakas na lindol. Dahil dito maaari mag-apply sa Energy Regulatory Commission yung mga naapektuhang bahay o yung mga establishmento ng staggered payment. Ngayon mga kababayan, ganito kabilis ang serbisyo ni Pangulong Bongbong. Nung 1 linggo pa ito, pagtama ng malakas na lindol na pinanalangin ng mga DDS, nalindolin sila ng malakas. Ayun, binigay. Nadamay yung mga inosente, mga kababayan. Pero nandiyan pa rin ang gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos para po tumulong. At ang pagtulong mabilis. Hindi ho katulad nung panahon ni Digong. Di ba mga kababayan ko? Yun po yung kaibahan dyan. Nako, mga kababayan ko, ewan ko ba dyan? Dyan kay Marcoleta, puro na lang paninira sa gobyerno ang ginagawa. Anyways, mga kababayan, break muna tayo. Babalik tayo makaraan ng ilang sandali. Babalik tayo makaraan ang 20 minuto. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo. Our beloved Boss Mike Cervera.